Spring Green ay isang maliit na bayan na matatagpuan mga 40 milya sa kanluran ng Madison. Isa itong komunidad na unti-unting nakilala bilang isang sentro ng sining, tahimik at payapa, kung saan halos magkakakilala ang bawat tao. Nasa gilid ito ng Wisconsin River at tila perpektong lugar para sa mga naghahanap ng katahimikan at simpleng pamumuhay. Ngunit sa gitna ng isang mainit na araw ng tag-init, nabasag ang katahimikan ng bayan. Sa pampang ng ilog, isang bata ang nakapansin ng kakaibang bagay. Isang babae at ang dalawa niyang anak ang naglalakad patungo sa isang buhanginan sa Peck's Landing upang mag-picnic. Habang sila'y naglalakad sa makitid na daan sa tabi ng ilog, napansin ng mga batang lalaki ang isang malaking plastik na supot ng basura. Gusto sana nilang silipin ito, ngunit pinigilan sila ng kanilang ina. Ngunit gaya ng likas na kuryosidad ng kabataan, bumalik ang mga bata sa lugar kung saan nila ito nakita. At nang buksan nila ang supot, tumambad ang isang tanawing hindi nila kailanman makakalimutan. Napatakbo sila pabalik, sumisigaw at nanginginig sa takot. Mabilis na kumalat ang balita, tinawagan agad ang Sheriff's Department. Ayon sa ulat, maaaring bangkay ng tao ang kanilang natagpuan sa pampang ng ilog. Ang detective na unang tumugon ay umaasang isa lamang itong maling akala. Baka hayop, baka isang patay na usana na pagkamalan lang. Ngunit pagdating niya sa lugar, agad niyang napagtanto na hindi ganoon kasimple ang kanilang natuklasan. Sa tabi ng ilog, sinalubong siya ng mga pulis ng mabigat na katahimikan at ng amoy ng pagkabulok, isang amoy na kilala ng sinumang matagal nang nasa serbisyo. Ang laman ng plastik ay walang saplot at putol ang lahat ng mga paa at kamay. Walang pagdududa sa isipan ng detective. Ito ay isang krimen, malamig at sinadya. Ang natuklasan ay labis na kakilakilabot, maging para sa mga veteranong investigador. Sa ganitong mga sandali, kailangang isang tabi ng isang detective ang sariling damdamin upang magpatuloy sa tungkulin. Ngunit sa likod ng bawat ebidensya at larawan ng karumal-dumal na eksena, hindi niya maiwasang maisip na ang biktimang ito ay minsan ding naging bahagi ng isang pamilya. Ang pinakamatinding alalahanin ng mga investigador noong panahong iyon ay ang agarang paghahanap sa paligid upang matagpuan ang iba pang mga bahagi ng katawan at makakalap ng anumang ebidensyang maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Sa Wisconsin, lalo na sa mga liblib na lugar, napakabihira ng ganitong uri ng krimen ang makatagpo ng isang bangkay na pinagputol-putol. Gayunpaman, batay sa kanilang pagsusuri, malaki ang posibilidad na ang iba pang bahagi ng katawan ay inilagay din sa mga plastik na supot, tulad ng unang natagpuan. Maraming pangkat ng mga alagad ng batas ang ipinadala sa ilog. May mga sumakay sa bangka at sumabay sa agos ng ilog, samantalang ang iba ay naglayag pa itaas. Isa itong masinsing operasyon, matagal, nakakapagod, at puno ng tensyon. Isa sa pinakamahirap na aspeto ng ganitong uri ng eksena ay ang mismong katangian ng ilog. Ang agos ng tubig ay maaaring tangayin ang mga ebidensya anumang oras. Sa isang lugar tulad ng ilog ng Wisconsin, mabilis magbago ang kapaligiran. Maaaring mababaw ang tubig sa isang oras at makikita ang mga buhanginan, ngunit pagkalipas lamang ng ilang oras, maaari na itong tuluyang matabunan ng rumaragasang agos. Habang hindi pa nila natatagpuan ang lahat ng bahagi ng katawan, patuloy na tumitindi ang pangamba ng mga investigador. Oras ang kalaban nila. Kailangang matagpuan ang mga labi bago pa tuluyang mabulok at mawalan ng saysay bilang ebidensya. Alam ng mga veteranong detective na bawat oras na lumilipas ay maaaring magbago ang kalagayan ng mga labi. May mga bangkay na, matapos ang 4 o 5 araw sa tubig, ay nananatiling maayos pa rin ang kondisyon. Ngunit mayroon ding iba, na kahit 2 araw pa lamang, ay mabilis na naaagnas. Lahat ng ito ay nakasalalay sa temperatura, sa antas ng polusyon, at sa pagbangga ng mga labi sa mga batuhan sa ilog. Bawat isa sa mga dahilan na ito ay nakakaapekto sa kalagayan ng mga natirang bahagi na maaaring makatulong sa pagtukoy kung sino ang biktima at kung paano siya pinaslang.
Pagkalipas ng 2 araw ng walang tigil na paghahanap, isa sa mga pangkat ng investigador ang nakatagpo ng isang plastik na supot na may laman na tila mga piraso ng laman ng tao. Natuklasan ng isa pang grupo ang isang bag na naglalaman ng mga braso, itaas at ibabang mga binti, pati na rin ang mga kamay. Ang huling natuklasan ay ang ulo ng biktima. Hindi iyon ang inaasahan ng investigador nang buksan niya ang bag. Sa loob ng garbage bag ay may Woodman's grocery bag. At nakalagay ang bungo ng tao, ngunit malinaw na tinanggal ang balat at anit nito. Nawawala ang ilong at wala din ang mga tainga, natira na lamang ang laman sa ibabaw ng bungo. Isa iyon sa pinakakarumal-dumal na ebidensyang nakita ng detective sa buong karera niya. Lubos na nagulat ang mga awtoridad sa antas ng karahasan. Mahalaga na agad nilang makilala kung sino ang biktima upang mahuli ang pumatay bago pa makapaminsalang muli. Sa ganitong kakaibang kaso, unang pumapasok sa isip ng lahat ang tanong kung gawa ba ito ng isang serial offender. Kapag sinadyang sirain ang mukha ng biktima matapos ang kamatayan, malinaw na may pagtatangkang itago ang krimen. Ngunit kadalasan, may kasamang personal na motibo dito, parang nagpapahiwatig ng poot o malalim na ugnayan sa pagitan ng salarin at ng biktima. Iminumungkahi nito na maaring kilala ng salarin ang pinaslang at nais siyang burahin sa mundo. Maaring ito ay gawa ng isang serial murderer, ngunit maaari din namang ito ay isang taong may personal na relasyon sa biktima. Kaya't unang hakbang ng mga detective ay tukuyin kung sino ang taong ito. Dahil sobrang nabulok na ang mga labi, hindi na magagamit ang karaniwang paraan ng autopsy. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga detective sa isang espesyalista, ang forensic anthropologist na si Dr. Leslie Eisenberg. Isa siyang bihasang archaeologist na nagtrabaho na sa maraming makasaysayang lugar sa bansa at sa ibang bansa. Para kay Dr. Eisenberg, ang archaeology ay tungkol sa konteksto, kung saan mo natagpuan ang isang bagay at kung ano ang nasa paligid nito. Katulad ng isang archaeological site, ang crime scene ay puno ng magkakaugnay na piraso ng ebidensya. Ngunit sa kasong ito, ang kanyang natunghayan ay tunay na nakakagimbal. Natuklasan ng mga investigador na may mga dibdib at pambabaeng ari pa ang mga labi, kaya agad nilang natukoy na ang mga ito ay mula sa isang babae. Ang katawan ay pinira-piraso. Ang kaliwa at kanang mga braso ay sinadyang tanggalin, gayon din ang 2 binti. Malinaw na sinubukan din ng salarin na sirain ang mukha ng biktima upang hindi na siya makilala. Ang paraan ng paghiwalay sa mga bahagi ng katawan ay tinatawag na disarticulation. Tinanggal mismo sa mga kaso-kasuan at hindi basta pinutol ang mga buto. Kahit sa isang anatomy lab, napakahirap gawin ang paghiwa at paghiwalay ng mga kalamnan upang matutunan kung saan ito nakakabit. Ngunit ang gumawa nito ay gumugol ng malaking oras at tiyaga upang maingat na paghiwalayin ang katawan. Mas kapansin-pansin pa ay ang mga kagamitang ginamit ng salarin sa paghiwa. Sa pagsusuri ni Dr. Eisenberg sa mga labi, nakita niya ang iba't ibang uri ng marka ng hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang hiwa sa leeg ay napakalinaw at matalas, samantalang ang pagtatanggal ng laman sa may balikat ay magaspang at hindi pantay. Sa may bahagi ng balakang at itaas ng hita, may mga pira-pirasong cartilage at butong natanggal na waring ginamitan ng matinding puwersa. Dahil dito malinaw na higit sa isang kagamitan ang ginamit upang paghiwalayin ang mga labi. Ang paraan ng paghihiwalay ay nagbigay kay Dr. Eisenberg ng nakakikilabot na pahiwatig tungkol sa salarin. Naniniwala siya na ang gumawa nito ay may medikal na pagsasanay o, kung hindi man, ay isang bihasang matador. Nais nilang tiyakin na ito ay hindi gawain ng isang serial killer na naglalakbay sa buong Estados Unidos upang magtapon ng mga pinira-pirasong katawan. Mahalaga sa mga detective na makilala agad ang biktima dahil ito ang nagiging simula ng buong investigasyon. Ang salarin ay napakagaling sa pagtatangkang itago ang pagkakakilanlan ng babae, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, iniwan nito ang isang mahalagang bahagi ng katawan na buo, ang mga kamay na may fingerprints. Agad na napansin ng mga detective na ito ay magiging napakahalagang ebidensya sa pagtukoy sa biktima.
Dahil matagal na ang katawan sa tubig, naging mas teknikal ang proseso. Kapag ang katawan ay nasa tubig ng matagal, nagsisimulang matanggal ang balat. Kaya kinuha ng forensic technician ang balat mula sa kamay, na karamihan ay natanggal na, at ginawang parang human glove. Bagaman nakakakilabot sa iba, inilalagay nila ang ebidensya na glove sa kamay at kinukuha ang fingerprint gamit ang tinta upang makuha ang ridge detail. Ang National Crime Information Center o NCIC ay isang pambansang database kung saan nakaimbak ang mga fingerprint para sa iba't ibang dahilan, lalo na sa kasong kriminal. Isinumite ang fingerprints ng biktima, ngunit wala itong tumugmang resulta. Isang nakakadismayang balita para sa mga investigador. Ngunit ang kaalaman na buhay pa rin ang brutal na salarin ay lalo pang nagpalakas sa determinasyon ng mga detective. Dahil dito, mas higit nilang pinagkatiwalaan ang kaalaman ni Dr. Eisenberg sa anthropology. Sinuri niya ang biological profile ng biktima sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga tiyak na anatomical landmarks, hugis ng bungo, hugis ng pelvis, at sukat ng iba't ibang buto upang matukoy ang ancestry ng individual. Sa sitwasyong ito, kinakailangang maging mas maingat sa pagtukoy ng ancestry dahil matagal nang nabubulok at nakababad sa tubig ang katawan. Karaniwang nag-iiba ang kulay ng balat. Maaring pumusyaw ang dating maitim at maaring kumulimlim ang dating mapusyaw. Halimbawa, madilim ang balat sa mga braso ng biktima, ngunit kapansin-pansing napakaliwanag ng balat sa mga kamay. Batay sa ulat ni Dr. Eisenberg, ang mga natagpuang dismembered remains ay kabilang sa isang babae na nasa pagitan ng 18 hanggang 22 taong gulang. May lahing African-American, at may tangkad na humigit kumulang 5 talampakan at 2 pulgada. May natitirang sapat na malambot na bahagi ng katawan at sa paningin pa lamang, kitang-kita na ang biktima ay matipuno. Ginamit ng mga investigador ang biological profile na ginawa ni Dr. Eisenberg at ipinasa ang datos sa pambansang crime database. Ang NCIC ay nagtataglay ng maraming iba't ibang database. Bukod sa fingerprints, mayroon din silang hiwalay na talaan ng mga nawawalang tao. Matapos isumite ang lahat ng impormasyon at patakbuhin ito sa Missing Persons Data Bank, bumalik ang resulta na may libu-libong mga babaeng kasali sa listahan. Lahat ay nagtrabaho ng husto upang tukuyin ang biktima, ngunit walang nagtagumpay. Dahil wala sa mga record ang tumugma, naharap ang mga investigador sa isang matinding hamon upang makilala ang kanilang Jane Doe at dalhin ang salarin sa hustisya. Sa Hilagang Amerika, libu-libong tao ang nawawala araw-araw at hindi lahat ay agad na nai-report sa pulis. Ang iba ay naiuulat paminsan 1 linggo o higit pa pagkatapos mawala. Para sa mga investigador, parang paghahanap ng karayom sa dayami ang pagtukoy sa biktima, lalo na't wala silang suspect dahil hindi pa nila kilala ang biktima. Ngunit ang nagbigay ng motivation sa kanila ay ang kaalaman na may pamilyang naghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Alam nila na hindi sila pwedeng sumuko, kaya't ang susunod na hakbang ay subukan ang facial reconstruction. May natira pang laman sa mukha ng biktima, at ang tanging paraan para alisin ito ay ang pakuluan ang laman mula sa bungo. Dahil dito, napilitang ihinto ang tradisyonal na proseso ng investigasyon. Humingi sila ng tulong kay Dr. Eisenberg para sa isang facial reconstruction gamit ang bungo ni Jane Doe. Ngunit ipinaliwanag niya na may mahahalagang ebidensya sa mga labi at hindi dapat sirain o baguhin ang mga buto at ang deformed na muka dahil maaari itong maging kritikal sa kaso. Bilang alternatibo, iminungkahi ni Dr. Eisenberg ang pakikipagtulungan sa Milwaukee School of Engineering na may prototyping lab. Sa panahong iyon, kakaiba pa ang 3D modeling sa larangan ng forensic anthropology. Ang layunin ay hindi eksaktong kopyahin ang bungo, kundi makuha ang facial contours na pinakamalapit sa orihinal. Kung magiging matagumpay ang skull facsimile, maaari nitong ipakita kung ano ang hitsura ng biktima nang siya'y buhay pa nang hindi nasisira ang mahahalagang ebidensya na kakailanganin upang mapanagot ang salarin. Isa sa mga paraan upang makagawa ng replika ng anumang bagay ay ang paggamit ng CAT scan.
Sa kasong ito, kinunan ng CAT scan ang bungo na binubuo ng maraming data points. Ang mga data points na ito ay ipinasa sa Milwaukee School of Engineering upang mabuo ang modelong bungo na gagamitin sa facial reconstruction. Walang ibang ahensya sa estado ng Wisconsin na gumamit ng ganitong uri ng teknolohiya, kaya't ito ay ganap na bago at hindi pa natutuklasan. Ngunit may pag-asa ang mga investigador na maaaring magbukas ito ng bagong direksyon sa buong investigasyon. Nang kuhanin ng replika mula sa School of Engineering, agad na napansin na ito ay isang kopya lamang at hindi tunay na bungo. Kapansin-pansin ang pagkakalikha nito. Gawa lamang sa papel, ngunit halos eksaktong tumutugma sa hugis, contour, at maging ang mga detalyadong pinsala na matatagpuan sa bungo ng biktima. Ang katumpakang iyon ang nagbigay dito ng natatanging halaga sa pagsusuri ng kaso. Para sa mga investigador, ang susunod na hakbang sa pagkilala kay Jane Doe ay ang pagtatayo ng muka sa ibabaw ng bungo. Dinala ang bungo sa Lexington, Kentucky upang makipagkita kay Dr. Emily Craig. Ang mga eksperto sa facial reproduction ay gumagamit ng clay upang bumuo ng mga kalamnan at idikit ang balat. Layunin nilang makuha ang tamang posisyon ng mata, distansya ng mga mata, lapad ng ilong, at iba pang detalye upang kapag nakita ng publiko ang poster ng nawawalang tao, maaaring matukoy nila ang biktima at tumawag sa ibinigay na numero. Noong una, nag-aalangan sila kung ang replika ay magmumukhang tao o bagay lamang. Ngunit nang makita ang aktwal na approximation, namangha sila sa realism nito. Para sa kanila, ito ay tao na, hindi lamang ebidensya. Sa forensic anthropology, mahalaga ang paggalang sa labi ng tao, at kapag nabigyan ng mukha, nagiging mas personal at humanized ang trabaho. Pinapahalagahan ang kontribusyon para sa pamilya ng biktima. Ngayon na mayroon na silang mukha ni Jane Doe, kailangan ng mga investigador na makita ito ng publiko. Mahalaga na gumawa ng poster at mahusay si Dr. Craig sa paggawa ng iba't ibang itsura mula sa iisang replika. Nilagyan niya ito ng wig na may mahabang buhok, turban, salamin o walang salamin, hikaw at iba pa. Pagkatapos, gumawa ang mga investigador ng mga poster at ipinamigay ito sa buong Wisconsin upang matulungan ang publiko sa pagkilala sa biktima. Tinarget ng mga investigador ang mga grocery store ng Woodman dahil ang mga piraso ng katawan ay natagpuan sa mga plastic bag mula sa tindahang iyon. Nagtayo sila ng tip line at umaasang darating ang tawag na magbubukas ng bagong daan sa kaso. Aktibo nilang hinihingi ang impormasyon mula sa publiko, bagaman laging may panganib dahil may ilang tao na hindi seryoso o nagbibiro lang. Ngunit sa gitna ng mga kakaiba at malabong impormasyon, umaasa ang mga detective na may matatagpo ang mahalagang lead. Matapos ang isang brutal na pagpatay, karaniwan na tumataas ang interes ng publiko. Maraming tao ang tumatawag sa pulisya dala ng takot at pag-aalala sa kaligtasan ng komunidad. May ilan na nag-aakalang alam nila ang sagot at nais makibahagi. Marami ring tumugon sa tip line. Ang ilan ay tunay na nag-aalala at sinasabing may alam sila tungkol sa biktima, kaibigan, kamag-anak, o kakilala. Sinunod ng mga detective ang bawat lead at naubos nila ang lahat ng posibleng direksyon. Sa maliit na komunidad ng Westby, sa central western Wisconsin, may isang babae na pumunta sa lokal na police department matapos makita ang poster sa isang grocery store. Iniulat niya na sa tingin niya ay kilala niya ang biktima at sinabi, "Mukhang si Muivano Copaza ito." Matapos ang 12 linggo ng paghahanap, nagkaroon na ng pangalan ang mga detective, isang hakbang na mas malapit sa pagtukoy sa salarin. Ang saksi ay si Sherry Goss, isang dating missionary nurse sa Tanzania noong dekada 90 na nakilala si Peter Copaza. Naging magkasintahan sila at nang bumalik siya sa Estados Unidos, nais ni Peter na pakasalan siya. Ilang taon nang lumipas, plano ni Peter na dalhin ang kanyang pinsan mula sa Tanzania papunta sa Amerika.
si Muivano Cupaza. Nagmula si Muivano sa isang napakaliblib na komunidad. Sinabi ni Peter kay Sherry na ito ay magiging pagkakataon upang matulungan ang isa sa mga babae sa kanilang baryo. Sa huli, dumating si Muivano at nanirahan kasama sina Peter at Sherry sa Wisconsin. Si Sherry ay may dalang litrato. Bagamat may pagkakahawig ang muka, hindi pa rin ito ganap na makumpirma dahil sa anggulo at liwanag ng kuha. Para matiyak ang pagkakakilanlan, kinausap ng mga investigador ang mga kakilala ni Muivano. In-interview nila ang mga kaibigan ni Sherry sa komunidad ng mga Tanzanian sa Madison. Ipinakita nila ang facial reconstruction at ang poster at tinanong kung sino ang kamukha nito. Iisa ang sagot, sigurado si Muivano ito. Nakakuha pa sila ng dagdag na mga litrato mula sa mga kaibigan at doon ay malinaw na siya nga ang babaeng hinahanap. Sinasabing ang mga anthropologist ay nagsasalita para sa mga patay. Sa kasong ito, nabigyan nila ng mukha ang patay. Nang tingnan ang larawan ni Muivano at ang gawa ni Dr. Emily Craig, napakaganda ng pagkakahawig. Naniniwala ang mga investigador na nakilala na nila ang kanilang Jane Doe, ngunit kailangan nilang patunayan ito sa ebidensya na tatagal sa hukuman. Nabanggit ni Sherry na nagpa-abort si Muivano sa isang lokal na klinika sa Madison. Pumunta ang mga investigador sa klinika upang makuha ang dokumento na maaaring mag-ugnay kay Muivano, sa pag-asang makikita ang kanyang fingerprints. Ang ilang pahina mula sa kanyang medical records ang maaaring tanging ebidensya upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat may natural na langis ang mga dulo ng daliri na maaaring mag-iwan ng bakas, hindi lahat ng uri ng ibabaw ay nakakakuha ng malinaw na fingerprint. May mga itinakdang pamantayan bago maituring na sapat ang isang marka para sa pagsusuri. Nang ihambing ang mga natagpuang latent prints sa mga kilalang kopya mula sa autopsy, nakita na tumutugma ang mga ito. 6 na buwan matapos matagpuan ang katawan, opisyal nang nakilala ng mga investigador ang biktima bilang si Muivano Cupaza. Inilarawan ng mga kakilala si Muivano bilang isang mabait at kaaya-ayang tao. Kaunti lamang ang alam niyang English, kaya nag-aaral siya sa English as a second language school, habang nakikisalamuha din sa komunidad ng mga Tanzanian sa unibersidad. Ang mga kaibigan ni Muivano sa unibersidad ay may mataas na pagpapahalaga sa kanya, ngunit wala silang ideya kung nasaan siya. Inakala nila na nakabalik na siya sa Tanzania at ligtas na nasa bahay. Umaasa ang mga detective na ang pagkakaalam kung paano napatay si Muivano ay magdadala sa kanila ng isang hakbang na mas malapit sa kanyang salarin. Kaya't humingi sila ng tulong kay Dr. Eisenberg. Inaasahan ng mga investigador na kapag ang katawan ay pinagputol-putol, patay na ang tao bago gawin iyon. Sa kasong ito, ligtas na ipalagay iyon. Sinuri ni Dr. Eisenberg ang mga labi para sa anumang ebidensya ng sharp force trauma, blunt force trauma, o anumang bakas ng bala o malalakas na pinsala. Wala siyang natagpo ang blunt force trauma, gunshot wound, o iba pang malinaw na dahilan ng kamatayan. Sa kabila ng malagim na sinapit, nanatiling palaisipan ang sanhi ng kamatayan ni Muivano Cupaza. Dahil dito, kailangan ng mga investigador ng bagong paraan upang matukoy ang salarin. Binalikan nila ang saksi na si Sherry Goss. Si Muivano ay labis na nakadepende kay Peter at Sherry. Ngunit nang masira ang relasyon ni na Sherry at Peter, mas naging nakadepende si Muivano kay Peter. Sa isang bagong bansa, madalas ay kakaunti ang kakilala ng isang tao at mahirap para sa kanila na lumayo sa isang kaibigan o kamag-anak. Kahit abusado ang taong iyon, may pakiramdam ng kaligtasan sa pagiging malapit sa kanya. Dahil kung hindi, ganap silang nag-iisa. Sinabi ni Sherry Goss na pinagsamantalahan ng kanyang dating asawa na si Peter ang pinsan nito at nang mabuntis ay pinilit na magpalaglag. Nang pagsama-samahin ang lahat ng ebidensya, nagsimulang maniwala ang mga investigador na inabuso ni Peter si Muivano. At dahil takot siyang maisiwalat ito sa pamilya, hindi niya pinayagang makauwi si Muivano sa Tanzania. Sa bisa ng search warrant, hinarap ng mga investigador ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Muivano Cupaza.
Pumunta sina Detective Welch at ang investigador sa bagong apartment ni Peter sa kanlurang bahagi ng Madison. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang awtoridad at humiling na makausap siya tungkol kay Muivano. Pinayagan sila ni Peter na pumasok. Ipinaliwanag nila ang kanilang pag-aalala sa kaligtasan ni Muivano at tinanong kung kailan niya huling nakita ang babae. Sinabi ni Peter na huling nakita niya si Muivano noong Abril at binigyan niya ito ng pera upang makabalik sa Tanzania. Kumpiyansa siyang sinabi na isinakay niya ito sa bus mula Madison patungong Iowa at mula roon ay lumipad pabalik sa Tanzania. Sinabi rin niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa ama ni Muivano na kinukumpirma ang pagdating nito sa Dar es Salaam. Alam ng mga investigador na hindi iyon ang totoo. Bilang pagsusuri, ipinakita ng mga investigador kay Peter ang poster ni Muivano at tinanong kung kilala niya ang taong nasa larawan. Sagot niya, hindi. Nang diretsahang tanungin kung sa tingin niya ay si Muivano ang nasa poster, mariin niyang sinabi, hindi. Siya lamang ang hindi naniwala na si Muivano ang nasa larawan. Habang sinusuri ang apartment, maring ipinagkaila ni Peter na may anumang matatagpuan doon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paninindigan, natagpuan ng mga investigador ang ilang personal na gamit ni Muivano na nanatili sa lugar, alahas at isang Biblia. Ayon sa mga kaanak at komunidad ng mga African, palaging dala ni Muivano ang kanyang Biblia, na malinaw na nagpapatunay na naninirahan siya doon. Sa puntong iyon, naging malinaw sa mga investigador na hindi nagsasabi ng totoo si Peter. Matapos ang interview, lubos na kumbinsido sina Detective Welch at ang investigador na si Peter Cupaza ang responsable sa malagim na kamatayan at marahas na pagkaputol-putol ng katawan ni Muivano Cupaza. Ngunit kailangan pa rin nila ng matibay na ebidensya na mag-uugnay kay Peter sa krimen. Tinawag nila ang isang team mula sa State Crime Lab upang tumulong. Ang mga technician, halos naka-hazmat suit, ay masusing sinuri ang buong banyo, pati ang mga plumbing fixture, light switch, at mga cover ng ilaw. Tinanggal nila ang baseboard ng banyo at natagpuan ang isang patak ng dugo sa gitnang likurang bahagi nito. Nagulat ang mga investigador kung paano maaaring kakaunti ang patak ng dugo sa kabila ng malupit na paraan ng krimen. Sinwab ng mga technician ang dugo at ipinadala ito sa laboratorio para sa pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga investigador na kapag patay na ang isang tao, hindi na dumadaloy ang dugo, kaya't ang pag-dismember ng katawan ay hindi automatikong magdudulot ng malaking pagdurugo. Malamang, may ilang bahagyang madugong tissue na napunta sa lababo, ngunit hindi katulad ng madalas na ipinapakita sa mga dramatikong rekonstruksyon ng krimen. Nang dumating ang resulta ng DNA, natagpuan ng mga investigador ang huling piraso ng ebidensya na kailangan nila upang patunayan ang ugnayan ni Peter sa brutal na pagpatay kay Muivano. Matapos ang DNA comparison, natukoy na ang dugo ay kay Muivano. Agad na kinasuhan si Peter Cupaza sa pagpatay kay Muivano. Ang pinakamalaking ebidensya ay ang isang liham na may postmark na June 24, 1999. Nakita sa sobre ang fingerprint ni Muivano. Ganap nitong pinabagsak ang kwento ni Peter na umalis umano ang pinsan niya noong Abril at hindi na sila nagkaroon ng komunikasyon mula noon. Meron ding isang daily planner na palaging ginagamit ni Peter. Sa mga araw na pinaghihinalaang naganap ang pagpatay kay Muivano, may mga misteryosong entry na nakasulat sa wikang Tanzanian. Na kapag na-translate sa English ay may kinalaman sa falling into something at getting a job done. Maaaring marami itong kahulugan, ngunit dahil sa lapit nito sa petsa ng pagpatay, madaling ipalagay na tumutukoy ito sa kanyang pinsan. Dahil sa kabuuan ng mga ebidensya, kinasuhan si Peter ng pagpatay at pagputol-putol ng katawan ng pinsan niya. Sa buong paglilitis, sinabi ng mga saksi na halos walang ipinakitang emosyon si Peter. May lumabas pang karagdagang ebidensya. Nagpatotoo ang dating asawa tungkol sa relasyon ni Peter kay Muivano, isang bagay na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nagbigay din ng sariling testimonya si Cupaza bilang huling pagtatangka para iligtas ang sarili.
Sinabi niyang muli na bumiyahe si Muivano papuntang Iowa sakay ng Greyhound kasama ang isang lalaking taga-Tanzania. Mabilis namang sinagot ng depensa ang pahayag na ito at mariing tinawag na kasinungalingan at napakalakas ng kanilang kaso. Napatunayang nagsinungaling si Peter sa buong proseso. Pamilyar siya sa lugar sa paligid ng ilog kung saan natagpuan ang mga labi. Maaari ding ipalagay na isa sa mga dahilan kung bakit labis na nilapastangan at pinagpira-piraso ang katawan ni Muivano ay para hindi siya makilala. Dahil kung walang makakakilala sa biktima, mahihirapan ang mga awtoridad na ituro si Peter bilang salarin. Malakas din ang ebidensyang isinulat mismo ng kanyang sariling kamay, ang planner, na nagpapakitang nasa matinding pag-aalala siya noong linggong nadiskubre ang mga labi ni Muivano. Isa pa sa pinakamahahalagang ebidensya ang testimonya ng ama ni Muivano na nagpahayag na wala siyang natanggap na kahit anong mensahe mula kay Peter mula nang dumating ito sa Estados Unidos at wala ring impormasyon na umuwi ang kanyang anak sa Tanzania. Sa investigasyon, may ilang teorya kung bakit nangyari ang krimen. Ang pangunahing motibo ay sinasabing isang hindi angkop na relasyong sexual sa pagitan nila. Maaaring tinanggihan siya ni Muivano at sa galit, pinatay niya ito. Ngunit, bilang mga investigador, mahirap patunayan ang tunay na iniisip ng suspek o ang eksaktong dahilan ng kanyang ginawa. Ang pag-unawa sa isipan ng tao, lalo na sa ganitong uri ng karahasan, ay halos imposibleng matukoy. Kahit sa mga pinakamasamang serial killers, kadalasan may pagmamahal pa rin sila sa kanilang pamilya at may hangganan sa kung sino ang pwede nilang saktan. Ngunit ang kakayahan ni Peter na gawin ang krimen, kabilang ang pag-mutilate sa mukha ni Muivano, ay nagpapakita na siya ay labis na may sakit sa pag-iisip. Sa paglilitis, natuklasan na may karanasan si Peter sa pagpatay ng hayop sa Tanzania. Sa kanilang lugar, bawat lalaki ay sanay sa paghiwa ng kambing o maliliit na hayop upang pakainin ng pamilya at ginagawa nila ito ng mabilis. Tinawag si Dr. Eisenberg upang tumestigo. Ipinakita niya ang kanyang mga natuklasan. Ang edad, lahi at taas ng biktima ay tumutugma kay Muivano Copaza. Bagamat sanay siyang tumestigo, naging mahirap ang harapin ang mga magulang ni Muivano sa korte. Alam niyang may pangalan na ang mga labi ng kanilang anak, ngunit ang paraan ng kanyang pagkamatay ay mahirap tanggapin. Kung hindi nagawa ang forensic work, maaaring hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang katauhan ng biktima. Ang paggawa ng replica skull ni Dr. Eisenberg, na hindi pa nagagawa noon, ay isang pambihirang kooperasyon ng forensic science at law enforcement. Sa huli, napatunayang guilty si Peter Copaza sa first-degree murder at concealment of a corpse. Nahatulan siya ng life imprisonment at hindi pwedeng makalaya sa loob ng hindi bababa sa 31 taon. Nang ideklara ang hatol, narinig ang malalim na buntong hininga mula sa pamilya sa likuran sa korte. Para sa mga investigador, isang nakaka-inspire na damdamin ang makita ang kanilang matinding pagsusumikap ay nagbunga ng hustisya. Ang kanilang trabaho ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento at ang pakiramdam na makapag-ambag sa isang kaso na nagkaroon ng katarungan ay hindi matatawaran.